Kinwestiyon ng ilang dating opisyal ng pamahalaan ang kredibilidad ng unang witness na isinalang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Patong-patong umano ang kasong kinasasangkutan ng naturang NBI agent na may kinalaman pa sa falsification of public documents at robbery extortion. Narito ang kabuuan ng balita mula kay Crisa Lopez. Pinaratangan ni dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez ang unang witness ng House Prosecution Panel ng impeachment trial na nahaharap umano ito sa patong-patong na kaso. Ayon kay Rodriguez, nagpapanggap lamang daw na eksperto ang senior agent ng NBI Cybercrime Division na si John Mark Calilong. Lahat umano ng kaso ni Calilong ay nasa ilalim ng Philippine Revised Penal Code o Republic Act 183. Ilan umano rito ay ang Article 171 o falsification of document by public officer, employee, notary, or ecclesiastic minister. Naharap din umano si Calilong sa kasong perjury. Ngunit, pinakamabigat daw na kaso ng senior agent ang paglabag sa Article 294, Paragraph 5 o ang robbery at extortion at Article 308 na may kaugnayan sa pagnanakaw o theft. Ay nahaharap sa patong-patong na kaso, pati Article 171, falsification by public officer, employee or notary or ecclesiastic minister. Violation of Article 183, perjury. Ito mabigat. Violation of Article 294, Paragraph 5, robbery, extortion, no? And Article 308, theft, pagnanakaw. Ito po'y lahat nasa ilalim ng ating Revised Penal Code at Section 4 of Republic Act number 7438. Inihain daw ang kaso na ito noong February 27, 2026 sa Office of the Ombudsman sa Pasay. May hiling din sa korte na isailalim si Calilong sa preventive suspension dahil sa mga kasong kinakaharap nito. Hiling na ilagay siya for preventive suspension. No, ang kaso niya ay hindi biro-biro. Giit ni Rodriguez, pag-aaksaya lamang daw ng oras at pondo ng taong bayan ang nangyayaring impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Anya, mas dapat tutukan ng administrasyon ang investigasyon sa korupsyon lalo na ang tungkol sa flood control project. Para sa Hero TV News, Crisa Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.